Sa gitna ng prosesyon, nagsapaka ng mga debotong ito pasado alas 5 kaninang hapon sa Arleguet Fraternal Street sa Maynila. Sino ka para humatol? Diyos lang ang may karapatan na humatol. Kung mali man ang ginagawa nila, inaano ba nila kayo? Kung Biblia ang ating pag-uusapan, meron tinatawag na judge righteously. Yan ay nasa Proverbs 31:9. Kung tama ang iyong paghatol, kung yan ay biblical, kung yan ay nararapat, ay pwede mong gawin yan. Pero bakit nga ba tayo gumagawa ng mga ganitong klaseng video? Nakita nyo ba yung pinapanood ko sa inyo kanina? Na merong nagrambulan, merong pang nahimatay habang sumasali sa ganyang klaseng prosesyon, na ano nga ba talaga ang napapala ng tao? Ano nga ba talaga ang nangyayari sa tao? Matanong ko nga lang ang ilan sa inyo, kung magiging honest lang kayo, sa lahat ng mga taong dumadalo sa mga ganyang klaseng parada o pista, pagkatapos ng ganyang pista, kamusta ang inyong buhay? Dahil meron akong mga kilala pagkatapos ng ganyan, pagkatapos nilang maging deboto ay nagiging debote pagkatapos. Maging honest lang kayo sa inyong sarili. Kamusta ang pagbabago sa inyong buhay? Nagbabago lang ba ang inyong buhay pagka may ganyang klaseng parada? Kamusta ang buhay nyo pagkatapos ng mga ganyang event? Totoo ba na merong kabaguhan sa inyong buhay? Nabago kayo ng salita ng Diyos o nabago kayo sa pagsama nyo lang sa mga ganyan? Dahil kung nangyayari lang na nagiging okay lang yung iyong pamumuhay, nagiging okay yung testimony nyo, ay maganda sana. Pero kamusta na kung pagkatapos nyong pumunta sa mga ganyang event, ay pagbalik nyo sa inyong mga bahay, ganun pa rin, palamura, mabisyo, nagyoyosi, nagsusugal, nagiinom, walang pinagbago. Kaibigan, kapatid, ang kailangan mo ay ang ating Panginoong Jesucristo at hindi ang ganyang klaseng itim na Nazareno. You see, bakit ako gumagawa ng mga ganitong klaseng video? Sabihin mo ng pakailamero ko, sabihin mo ng mahilig ako pumasok sa mga ganitong klaseng usapan. Dahil bakit? Kababayan ko rin naman sila in the first place, mga kapwa ko Pilipino, na nais kong ipaalam sa kanila ang katotohanan ng salita ng Diyos na hindi nalalaman ng karamihan, na patuloy pa rin nilang ginagawa yung mga bagay na hindi naman nakalinya o nakapaloob sa kalooban ng Diyos sa Biblia, na hindi yan command ng Panginoon. Walang sinabi ang ating Panginoong Jesucristo na magselebra ng ganyang klase. Walang sinabi ang Panginoon na punasan nyo yung mga ganyang klaseng imahe at may mangyayari sa inyong kakaiba. Wala yan sa Biblia. Kung mababasa nyo lamang ang Biblia, mauunawaan nyo ang aking sinasabi. At lalo pa, kung inyong tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sa puso at may pagpapatawad sa inyong kasalanan, ay malalaman nyo ang aking sinasabi, dahil diyan tatahanan kayo ng banal na spirito. Dahil sa aking sarili, bakit ko nasasabi ang mga bagay na yan? Dahil dinanas ko na yan. Dumaan na ako sa addiction, dumaan na ako sa pag-iinom, dumaan na ako sa pagyoyosi, sa bisyo, sa sugal, lahat na, pambababae. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi ako nabago ng mga ganyang klaseng tradisyon. Nabago ako sa relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinabi, napakalinaw ng Biblia sa 2 Corinthians 5:17, kung ikaw ay na kay Kristo na, ikaw ay bagong nilalang. Tsaka ka lang mababago kapag ikaw ay na kay Kristo na. Kaya ang tao hanggat wala sa ating Panginoon ay hindi yan mababago. Marahil maraming mga deboto na sumasama dyan, kilala lang nila ang ating Panginoon by name, Jesus Christ, Jesucristo, hanggang dun lang. Pero yung relasyon, wala. Paano ka ba magkakarelasyon? Ang kailangan mo nga, humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng iyong kasalanan. Dahil ang Diyos ay mapagpatawad sa lahat ng iyong kasalanan at lilinisin ka ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At buksan mo lamang ang iyong puso. Huwag ka na magmatigas. Hindi ito patungkol sa reliyon. Ito'y patungkol sa kaligtasan ng tao. Pag tinanggap mo siya sa iyong puso ng buo, makikita mo, hindi ikaw sa iyong sarili ang magbabago. Ang magbabago sa iyo ay ang banal na spirito. Gagabayan ka ng ating Diyos na nasa langit. Paano mamumuhay ng tama at nararapat ayon sa kanyang kalooban. Hindi ka para maging hipokrito na pagkadating sa mga ganyang panahon ay para bang napakabanal mo. Maraming mga tao pumapasok lamang sa simbahan, ang bait-bait, okay na okay. Saan ka pagkatapos ng simba? Makikita mo nagyoyosi, nagiinom, nagsusugal, nagmumura. Ang pag-uugali ay kala mo hindi mananampalataya. Nasaan doon yung tunay na pagbabago? Kaibigan, bagong taon na. Marami kayong New Year's resolution. Kung gusto mo talaga ng tunay na pagbabago, gusto mo maayos na pamilya, gusto mo maayos na pamumuhay, gusto mo may kapayapaan, gusto mo na maramdaman ang tunay na pagmamahal ng Diyos, kaibigan,
wala kang ibang kailangan. Hindi yung mga ganyang klaseng tradisyon, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Makikita mo yung sinasabi ko dahil yan ay mismo kong naranasan. Nakakalungkot na marami pa rin nagsasakripisyo ng kanilang sarili, ng kanilang buhay, para lang makasama sa mga ganyang klaseng tradisyon. Pero alam nyo ba, sinasabi ng Biblia, once and for all ang ating Panginoong Jesucristo ay naging sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Yes, siya na po. Tinapos niya ng lahat. Hindi mo na kailangan pahirapan pa yung sarili mo katulad yung mga nagrambulan dyan, katulad nung nahimatay sa video na pinapanood ko sa inyo. Dahil tinapos na po ng ating Panginoong Jesucristo, siya na yung nagsakripisyo para sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi mo na kailangan dagdagan pa yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kailangan mo, maging tagasunod ng ating Panginoon. Hindi tagadagdag ng sakripisyong ginawa niya para sa sangkatauhan. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. Nakita nyo po mga kaibigan, mga kapatid, walang ibang makakapag-alis ng ating mga kasalanan. Hindi kung ano-anong sacrifices, hindi kung ano-anong offering na katulad sa ating binasa, maliban sa ating Panginoong Jesucristo lamang dahil siya lang ang tunay na makapaglilinis ng ating kasalanan ng kanyang banal na dugo. Kaya't sinabi rin ng Biblia, and without the shedding of blood is no remission. Ibig sabihin sa hindi pagdanak ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya yan po ang tunay na naglinis sa atin. Hindi ang sakripisyo natin, hindi sa kung ano-ano ang gagawin nating kabutihan sa mundong ito, kundi tanging sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya alam nyo, sinasabi rin ng Biblia, obedience is better than sacrifice. Yes, marami kang ang isinasakripisyo sa pagpunta mo sa mga ganyang bagay. Pero kung hindi ka rin naman nagiging masunurin sa kalooban ng Diyos, ay wala din ang lahat ng yan. Pero maigi na kung ikaw ay sumusunod at meron kang sakripisyong ginagawa para sa Panginoon, hindi yung ganyang klaseng sakripisyo. Sakripisyo na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Ikaw ay nagso-soul winning, nangangatok ka sa bahay-bahay, nagba-Bible study ka. Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang Great Commission ng ating Panginoon, na tayo ay mangaral ng kanyang salita. Hindi yung ganyang klaseng pagtitipon ang ninanais ng Panginoon sa atin, kundi yung makaabot pa ng mga tao ng kanyang salita at marami pang tao ang makaranas ng kaligtasan. Yan yung klase ng paglilingkod sa Panginoon. Ano pa? Yung ikaw ay dumadalo sa simbahan, ikaw ay may ministry na ginagampanan sa loob, at yan ay ginagawa mo ng puro para sa ating Panginoon na may halong pagmamahal. Yan ang gusto at kalooban ng Diyos sa bawat tao na mga iniligtas niya na. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.